Hello po mga ka-blooming nanay. So, it's September 28, 2023. 4 o'clock na ng hapon at nandito pa po ako sa school. Actually, katatapos lamang po ng aming faculty meeting at sana, nakauwi na sana ako. Pero, nung natapos, mga past 3, ay kailangan kong bumalik sa classroom kasi naiwanan ko tong relo ko kanina dito sa drawer ko. So, binalikan ko at sakto naman nung bababa na ako, andyan na yung napakalakas na ulan at may kasamang kulog at kidlat. So, nakakatakot. As in, ang lakas talaga ng kulog at saka kidlat. At yun po yung kinakatakot ko. Kaya ayaw ko po munang umuwi. At the same time, ay napakalakas din po ng ulan. So, habang nagpapatila ako ng ulan, ay mag-vlog po muna ako para hindi naman ako idle. So, ang vlog ko po ngayon, ang isi-share ko po ngayon ay kung paano ang step-by-step process kung paano mag-apply bilang guro sa New Zealand. Okay po? Ang number 1 po ay bisitahin niyo po ang NCQA. Bakit po? Kasi nandoon po ang mga dapat ninyong gawin. Pero ang number 1 po talaga ay ang ipa-assess ninyo ang inyong educational credentials. Okay? Ang educational credentials, ang TOR at ang inyong diploma. Opo? Ang TOR nyo po ay dapat po may nakalagay po na subject description. Okay po? Halimbawa, English 101, dapat po ano po yung nilalaman ng English 101, dapat may nakalagay po doon sa TOR po ninyo. Ang halaga po nito ay 27,000. Paano po magbabayad? Pag-upload nyo po ng inyong credentials sa website ng NCQA, ay meron kayo doon ipa-follow na instructions kung paano kayo makakapagbayad ng kanilang payment. Kailangan po ito through debit account at credit card. So, wala cashless po. So, through bank or credit card. Okay po? Dapat po maka-level 7 po kayo para po masabi na kayo ay pwedeng ipagpatuloy ang inyong application. Dapat po level 7. Ako po ay swerte na naabutan ang zero fee ng NCQA. Naabutan ko po ito nag-start sila noong October, nalaman ko noong November, nagpasa po ako, minadali ko po yung mga documents ko po at na-avail ko po ang kanilang zero fee at lumabas po ang resulta noong January 2023. So, I'm very grateful. Very grateful po ako at very thankful kasi na-free yung 27,000 sa akin dahil wala naman talaga akong pera. Level 7 po ako sa aking tertiary or ang aking undergrad, level 7, at ang aking masteral ay level 8. At sasabihin ko po na ang minimum na level ay level 7. So, medyo pasang-awa po ako. Pero okay na rin, at least nakapasa po ako. At ang mahalaga po ay maka-level 7 ka po. So, idadagdag ko rin po na kapag ipapa-assess nyo rin po ang inyong masteral or doctoral degree ay may tinatawag pong ads-on. Tama. Ads-on. Pero I'm not familiar kung magkano. Pero hindi naman po siguro 27,000 din ulit. Siguro minimal amount din. Pero kung gusto nyo malaman kung magkano ang presyo, nasa website. Next po, kapag okay na po kayo sa inyong assessment, ay ang English Proficiency Test. Or pwede kayong pumili, TOEFL, IELTS, or PTE. Pero ako po ay, ang pipiliin ko po ay PTE at balak ko pong i-take ito pag andun na po ako sa New Zealand kasi wala po akong time mag-review. So ito na lang po yung kulang sa akin. Ang review po ito ay, ang amount po ay 4,000. Yun po ang binayaran ko sa SIBAS. Online review po siya. Pwede po kayong maghanap po ng review center at nagkakahalaga po ng 4,000 to 5,000. At ang exam naman po, TOEFL, IELTS, or PTE ay nagkakahalaga po ng 13,000 to 15,000. Next, kapag okay na kayo doon sa dalawa, doon sa assessment at saka yung English proficiency test ninyo, ay pwede na po kayong magpa-register sa kanilang Teaching Council registration sa New Zealand worth 10,000 pesos naman po ito. Saan po kayo magpapa-register? Meron din po online kung saan po kayo magpapa-register. Ito po yung registration na parang PRC dito sa atin. Kapag okay na, nakuha nyo na po ang inyong teaching registration, ay pwede na po kayong mag-apply sa education website ng New Zealand. Hanapin nyo lang po sa Google po ang kanilang education website sa New Zealand at dadaan po kayo sa interview at saka magbibigyan po kayo ng job order. Okay po? At pag meron na kayong job order, bibigyan na rin kayo ng working visa at tadan!
welcome to NZ or New Zealand. Ano po ang mga requirements para po kayo ay makapag-registered as a teacher? Yung teacher registration requirements. Kapag okay na kayo dun sa assessment at saka dun sa proficiency test, kailangan niyo po ng NBI, PRC ID, PRC good standing, PRC passing, passport, diploma, yung IQA certificate ninyo, yung level, kung anong level kayo, yung PTE result or IELTS result, curriculum vitae, IPCRF, service record, practicum certificate, proof of identity form, list of training and seminars, TOR, teacher's induction, and class observation. So, pwede ko pong mag-message lang po kayo sa akin at pwede ko pong ilagay sa comment box ang mga requirements na ito. Kapag kayo ay okay na po, ay kita-kita na po tayo sa New Zealand. Actually po, ako po ay hindi po dadaan sa ganito na ako po ay kailangan magkaroon ng job order mula rito kasi po ay very grateful po ako kasi kami po ay magmamigrate na po sa December at ang aking visa ay resident visa dahil nakuha po ako ng aking asawa. So, pwede po akong mag-apply, direkta na po ako doon. Pero ito pong sinasabi ko pong ito ay para po sa inyo na gustong mag-apply na maging teacher sa New Zealand mula rito sa Pilipinas. Okay, good luck po. Naway ma-achieve po natin lahat ng ating mga minimiti sa buhay. Kapag meron po kayong tanong, I am gladly to read all your comments at magsasagot po ako sa inyong comment. Maraming pong salamat! Lagi ko pong sinasabi, kahit gaano po tayo ka-busy na nanay, let us maintain our freshness. Mga ka-blooming nanay, love ya. Naka-blooming t-shirt po ako, naka-blooming nanay t-shirt po ako. Love ya, mama!